Karamihan sa atin ay talagang handang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng ating pamilya. Pero gagawin mo pa nga rin ba ang lahat kahit alam mo sa iyong sarili na isa itong pagkakamali? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jason. Kuya, hindi pa ba tayo kakain? Gutom na kami ni Joanna eh. Kaninang tanghali pa kasi hindi umuwi sila mama at papa. Namimilipit ang tiyan na sambit ni Kenneth sa nakatatanda niyang kapatid. Mabilis namang hinalungkat ni Jason ang kanyang bulsa para kunin ang mga barya na kanyang kinita kanina mula sa pagtulong sa kanyang guro. Binilang niya yun at napangiti siya dahil sakto na nga ito para makabili sila ng 1 kilong bigas at 2 itlog. Pasensya na kayo ha, ngayon lang ako dumating. Maghintay na lang kayo dito at pupunta ako sa tindahan. Pagbalik ko, meron na tayong pagsasaluhan. Positibong sagot niya sa kanyang kawawang kapatid. Nagmamadaling umalis si Jason. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng kanilang bahay. Sinalubong na nga siya ng kanyang ama. Nalulong na naman sa alak. Pagalit nga nitong kinuha ang perang hawak niya. Teka naman tay, ibalik niyo po yun sa akin. Kanina pa hindi ko makain ng mga kapatid ko. Nagmamakaawang sabi niya. Pero itinulak nga lamang siya ng kanyang ama. Nagsimulang umiyak na ang kanyang 2 nakababatang kapatid at halatang takot na takot. Wala akong pakialam sa inyo. Sa susunod, lakihan niyo pang ibibigay niyong pera sa akin ha. Kung ayaw niyo magwala ako. Lasing na sambit ng kanilang ama. Bagamat nangangatog ang 2 tuhod, matapang na humarap at nagsalita si Jason. Hindi niyo po ba nakikita? Nagkakasakit na po ang bunso niyong si Joanna. Kung hindi niyo alam, halos 1 beses lang kami kumain sa isang araw. Maghapon ko rin pong pinagtrabahuhan ang perang yan para sa mga kapatid ko. Hindi naman po tama na basta-basta niyo lang yung kuhanin para ipanggastos lang naman sa mga kainuman niyo. Matapos nga itong sabihin, pagalit na inihagis ng kanilang ama ang bote ng alak na kanyang hawak. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakbo ang magkakapatid, kaya't hindi nga sila tinamaan. Nagtago sila sa kwarto dahil alam na nga nila ang mga susunod na mangyayari. Magwawala na naman ang kanilang ama at aabot sa punto na masasaktan sila. Wala silang ibang magawa kung hindi ang umiyak dahil wala rin naman silang aasahang tulong mula sa kanilang nanay. Madaling araw na nga rin kasi itong umuwi dahil sa pagkalulong naman sa sugal. Unti-unti na nga rin nauubos ang lahat ng kanilang mga gamit sa bahay dahil pinagbebenta nga nila ito. Sa isip ni Jason, walang ibang magmamalasakit sa kanyang mga kapatid kung hindi siya lamang. Maghintay kayo dito. Gagawa ako ng paraan para makakain tayo ngayong gabi. Pagpapatahan ni Jason sa kanyang mga kapatid. Kuya, huwag ka nang umalis. Magtitiis na lang kami sa gutom kaysa mabutan ka na naman ni tatay at saktan ka pa niya. Bukas na lamang tayo kumain. Mandilimos na lang ulit kami ni Joanna bukas. Nanginginig ang labi. Nasagot naman ni Kenneth. Dito na lamang kayo sa bahay at hayaan niyo na lang ako na gumawa ng paraan. Pangako, babalik ako. Hindi ko kayo hahayaan na matulog ng gutom. Maraming salamat kuya. Mag-iingat ka ha. Nangihinang sambit ng kanyang bunsong kapatid na si Joanna. Mahigpit na niyakap ni Jason ang 2 niyang kapatid bago siya tuluyang umalis ng kanilang bahay. Hindi na nga siya nagbaka sakali pang umutang sa kanilang mga kapitbahay na mayroong tindahan dahil sobrang galit na nga ang mga ito sa kanilang pamilya. Napakalaki na nga rin kasi talaga ng naging utang ng kanyang nanay at tatay sa mga ito. Kaya kahit lumuhod pa nga siya sa harapan ng mga ito at magmakaawa,
Imposibleng makatanggap pa nga siya ng kahit anong tulong. Halos isang oras na naglakad si Jason papunta sa bahay ng kanyang guro para lamang manghingi ng pagkain. Noong makarating siya doon, agad siyang pinubuksan ng pinto ni Ginang Santos. "O Jason, ikaw pala yan. Halika, pumasok ka dito at ipaghahanda kita ng pagkain." Masayang bungad sa kanya ng kanyang guro noong makita siya nito. Ma'am, pasensya na po kayo sa abala. Pero kakapalan ko na po ang mukha ko. Ayoko na po magpaligoy-ligoy pa. Gutom na po kasi ang mga kapatid ko. Nagbabaka sakali lang po ako na mayroon po kayong tira-tirang pagkain na pwedeng ibigay sa amin. Nahihiyang sambit ni Jason sa kanyang guro. Noong marinig nga ito ng kanyang guro, talagang naawa ito sa kanya. "Naku Jason, sige, sandali lang. Ipagbabalot kita." "Maraming salamat po talaga ma'am. Wala na po kasi talaga akong ibang malapitan eh." Naiiyak na sambit niya. Habang naghahanda si Ginang Santos ng mga pagkain, hindi niya maiwasang mapasulyap sa kanyang estudyanteng si Jason. Dahil ubod na nga ito ng payat. Matalino naman itong bata. Subalit isa o dalawang beses nga lamang itong pumapasok sa loob ng isang linggo. Lubos nga rin siyang naaawa dito dahil madalas nga itong tuksuhin ng kanyang mga kaklase dahil sa luma at butas nga nitong mga damit. "Jason, maiba pala tayo. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ha. Hindi mo ba talaga tatanggapin ang alok ko sa iyong scholarship? Maganda ang magiging buhay mo kung makakapag-aral ka sa ibang bansa. Marami akong kakilala sa ibang bansa. Pwede ka rin nilang tulungan." Sa alok ng kanyang guro, mas lalo namang lumungkot ang mga mata ni Jason. "Kaso lang po ma'am, gustuin ko man pong tanggapin ang alok nyo. Pero mas matibang po sa akin ngayon na alagaan ng mga kapatid ko. Kapag pumunta po kasi ako sa ibang bansa, hindi rin po kaya na konsensya ko na maiwan sila dito, na araw-araw gutom, at may iwan kila mama at papa. Nakakaawa po sila." Masakit para kay Jason na bitawan ng kanyang pangarap na makatungtong ng kolehiyo. Pakiramdam niya kasi ay hindi na nga talaga siya makakapagpatuloy pa sa pag-aaral sa susunod na taon. Pero hindi pa nga rin niya maiwasang magbaka sakali na baka pwede pa. Na baka mayroon pang pag-asa na matupad ang kanyang mga pangarap. Sa sobrang desperado niya, lumapit na nga siya sa kanyang nanay at ikinuwento nga dito ang alok ng kanyang guro. "Mama, yung napakabait ko pong teacher, kahapon po, kinausap niya po ako. Kung gusto ko daw po, pwede raw po ako makapagpatuloy ng kolehiyo at sa ibang bansa pa. Marami raw pong handang tumulong sa akin. Iniisip ko nga po na baka pwede ko po yung tanggapin. Sigurado po, kapag nakapag-aral po ako sa ibang bansa, magiging maganda po ang kinabukasan ko." Nakayokong sambit ni Jason sa kanyang nanay. "Aba Jason, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo?" Kaagad na bulyaw ng kanyang nanay. "Nangangarap ka pa talaga na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Eh wala namang patutunguhan ng lahat ng yun. Alam mo na ba kung ano nangyari sa kapitbahay nating si Diana? Nagkakanukuban na ang nanay niya sa paglalako ng mga kakanin. Mapag-aral lamang ang babaeng yun sa kolehiyo. Pero tingnan mo, anong ginawa niya? Nagpabuntis lang siya sa ibang lalaki. Yun ang nalaman niya sa eskwelahan. Kaya ikaw Jason, huwag ka nang pumasok pa. Ako ang nanay mo. Sa akin ka nalang makinig at huwag sa mga guro mo na walang kwenta." Napaiyak na nga lamang si Jason sa tabi dahil sa mga salitang narinig mula sa kanyang nanay. "Pero mama, mabait naman po si Ginang Santos eh. Sinabi niya po sa akin, mas makakatulong po ako sa inyo. Mas makakatulong po ako sa sitwasyon ng pamilya natin kung makakapagtapos ako."
Kahit ngayon lang naman po, ma. Suportahan niyo naman po ako. Alang-alang sa mga kapatid ko. Please, ma. Halos mabasag ang pinggang hawak ni Aling Norma dahil sa matinding galit na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Pwede ba, Jason? Tigilan muna ako sa mga kaartehan mo. Dagdag gastos lamang at sayang sa oras lang ang pag-aaral mo. Ang mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin ang mga ipon mo para mayroon naman akong puhunan sa sugal. Isipin mo, anak, mas may pag-asa pa yung lumago doon kaysa dyan sa pagpapantasya mo na makapagtapos ng pag-aaral. Sa salungat ng kagustuhan ng kanyang mga magulang, walang ibang nagawa si Jason kung hindi ang palihim na pumasok sa eskwelahan. Ngayon na pagtanto niya na ni katiting, wala siyang suporta makukuha mula sa mga ito. Kahit na mahirap, pinagsabay-sabay ni Jason ang pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Mas lalo nga rin naantig ang puso ni Ginang Santos dahil sa malasakit at pagmamahal ni Jason sa kanyang mga kapatid. Magmula ng araw na yun, mas dinoble pa nga niya ang tulong kay Jason. Para nga kasi kay Ginang Santos, mas humahanga talaga siya sa mga batang mas inuuna pa ang kapakanan ng iba kumpara sa kanyang sarili. Isang beses nga ay nagulat na nga lamang si Jason noong abutan siya ng pera ni Ginang Santos. Teka lang po, ma'am. Napakalaking pera po nito, ha. Sigurado po ba kayo? Ibibigay niyo po lahat ito sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jason habang hawak ang 1,000. Ngumiti naman ang kanyang guro. Oo, Jason. Para sa iyo ang lahat ng yan. Dahil napakasipag mo ring bata. Tutulungan kita, Jason. Pero ipangako mo sa akin, makakapagtapos ka ng pag-aaral para mas lalo mo ring matulungan ng mga kapatid mo. Bigla namang napangiti si Jason sa sinabi ng kanyang guro. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Santos. Dodoblihin ko po ang sipag ko para po hindi masayang ang lahat ng tulong na ibinibigay niyo po sa akin. Salamat po talaga, ma'am. Magmula ng araw na yun, nakakaipon na nga si Jason at hindi na nga rin nagugutom ang kanyang mga kapatid. Mas naging maingat na nga rin siya sa pagtatago ng pera dahil baka kunin ulit ito ng kanyang amang lasenggo o kaya naman iipatalo sa sugal ng kanyang naning na sugarol. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, isang araw, nagkaroon ng mataas na lagnat ang bunso niyang kapatid na si Joanna. Kuya, anong gagawin natin? Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Kanina pa siya hindi kumakain. Nakakaawa na si Joanna. Umiiyak na sambit ni Kenneth. Joanna! Joanna! Naririnig mo ba si kuya? Joanna! Halos mapaso ang kamay ni Jason noong hawakan nito ang kanyang kapatid. Si mama kasi, kuya. Maghapon niya kaming pinaglinis ng bahay. Basang-basa rin kami ng ulan dahil tinapos pa namin ang mga tambak na labada dito sa bahay. Naaawan ako sa kapatid natin, kuya. Masyadong mahina na ang katawan ni Joanna at mabilis na rin siyang magkasakit. Humahagulhol na sumbong ni Kenneth. Joanna, magpakatatag ka, ha? Ihingi lang ako ng tulong. Babalik si kuya. Dadalhin ka namin sa ospital. Hindi mapakaling sambit ni Jason dahil halos masiraan na nga rin siya ng ulo sa matinding pag-aalala. Kahit na magkasakit nga sila magkakapatid, alam ni Jason na wala siyang aasahang tulong mula sa mga magulang nila. Kaya siya na nga rin mismo ang gumawa ng sariling paraan. Kahit na napakalakas ng buhos ng ulan, naghanap siya ng tricycle para madala ang bunso niyang kapatid sa ospital. Pero dahil hating gabi na nga rin at bumabaha na, wala siyang makitang bumabiyahe. Sinuong na nga lamang niya yun para pumunta sa isang bukas na butika at bumili ng gamot. Pagkatapos nun,
Buong akala niya ay mabilis na nga rin siya makakauwi. Pero sa kasamaang palad, isang lalaki na kaitim ang humarang sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero binugbog nga siya nito at walang kahirap-hirap na inagaw ang kanyang wallet mula sa kanya. "Kuya, maawa po kayo. Para po sa pagpapa-ospital ng kapatid ko itong ipon ko." Humahagulhol na sambi ni Jason. Pero hindi nga siya pinakinggan ng malaking lalaki. Bagamat masakit ang buong katawan, gumapang siya sa lalaki para hawakan ng binti at hindi nga ito makawala. "Kuya, parang awa niyo na po. Walang-wala na po kaming panggastos ng mga kapatid ko. Ibalik niyo na po sa akin yan." Sa halip na bigyan ng kahit konting simpatya, pagalit pa nga siyang sinipa ng lalaki. "Huwag ka nang lumaban pa kung ayaw mong masaktan." Walang ibang nagawa si Jason kung hindi ang saglit ng matulala habang tumatakas ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na tangay ang pera na pinaghirapan niya. Bagamat nangihina, umiiyak, at naiwang basang-basa si Jason sa gitna ng isang malakas na ulan, pinilit pa nga rin niyang tumayo para maiuwi ang dala niyang gamot. Hindi na nga niya inindapa ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Mapabuti lamang ang lagay ni Joanna sa awa ng Diyos. Dahil sa gamot na ibinigay niya, unti-unti na nga rin humupa ang lagnat ng kanyang kapatid. "Kuya, sino ang may gawa niyan sa'yo? Bakit ang dami mong sugat sa katawan at dumudugo pa ang uso mo?" Nag-aalalang tanong ni Kenneth. Pero sa halip na ikwento niya ang napakasakit na nangyari, nagawa pa ngang umiti ni Jason sa harap ng kanyang kapatid. "Huwag mo na akong isipin pa. Alagaan mo na lamang ang kapatid natin. Dahil bukas na bukas, maaga akong aalis para maghanap ng trabaho." Masamang-masama ang loob ni Jason sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Pero ayaw niyang panghinaan ng loob sa harap ng kanyang mga kapatid. Gusto niyang ipakita sa kanila kung gaano nga siya katatag para gayahin nila yun at maging matatag din sa mga susunod na dagok na darating sa kanilang buhay. Malupit na nga ang kanilang mga magulang sa kanilang magkakapatid. Dumagdag pa doon ang lupit ng tadhana sa buhay niya. Matinding pagod at pawis ang kanyang inilaan para maipon lamang ang perang yun. Pero tinangay lamang yun na magnanakaw. Ang pangyayaring yun ay habang buhay nang itinatak ni Jason sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang taon, wala pa rin ipinagbago ang estado ng kanilang buhay. Kapos na kapos pa rin sila sa pera. "Kuya, anong oras ka po uuwi?" tanong ng bunsong si Joanna habang gumagawa ito ng mga proyekto nila. "Maghanda ka na ng pagkain, Kenneth. At huwag yun akong hintayin pa mamaya dahil sigurado gagabihin ako sa pag-uwi." Bilin niya sa kanyang mga kapatid. "Sige po, kuya. Mag-iingat ka po sa trabaho mo, ha?" Tumango at niyakap ni Jason ang kanyang bunsong kapatid bago ito umalis. Maaga siyang pumasok ngayon sa trabaho. Nakatayo siya sa entrance mall tulad ng kanyang nakasanayan. Nagtatrabaho na nga kasi ngayon si Jason bilang isang security guard sa isang mall. Pero sa likod ng kanyang mahinahong tindig, puno ang kanyang isipan ng alalahanin. Hindi na sapat ang kanyang kinikita bilang security guard para sa kanilang pangangailangan. Mga bayarin sa bahay, tubig, kuryente, pagkain, at matrikula ng kanyang mga kapatid. Muling bumalik sa kanyang isipan ang isang masakit na alaala noong binata pa siya. Dahil nanakawan nga siya. Wala siyang kalaban-laban noon. Kaya't mula sa karanasang iyon, natutunan nga niya na maging mapangahas, na humantong sa gawaing hindi maganda. Sa tuwing nagigipit, natutunan na nga rin ni Jason na mangutong sa mga customer ng mall. Isang buwan na nga niya ginagawa ang ganitong uri ng racket.
Maingat siyang nagmamasid kung sino ang maaari niyang biktimahin. Hindi na nga niya naiisip pa na isa itong masamang gawain dahil ang mas mahalaga para sa kanya ay matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Labis niyang ikinakatakot na baka dumating na naman sila sa isang mapait na sitwasyon kung saan gabi-gabi natutulog nga silang magkakapatid na walang laman ang sikmura. Wow kuya, sigurado ka ba? Para sa akin to? Ang ganda nito! Hindi makapaniwalang tanong ni Joanna noong makatanggap nga ito ng bagong cellphone para sa kanyang kaarawan. Ano bunso? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Mas lalong lumawak ang ngiti ni Joanna. Opo naman kuya. Matagal ko na rin po itong pinapangarap. Ang magkaroon po ng bagong cellphone. Dahil naiinggit po ako sa mga kaklase ko. Sobrang swerte po namin ni Kuya Kenneth. Dahil hanggang ngayon po, hindi mo pa rin po kami pinapabayaan. Salamat po talaga kuya. Ikaw na po talaga ang sumalo ng responsibilidad na iniwan nila mama at papa. Hayaan mo kuya, kapag nakapagtapos po ako, bibilhan talaga kita ng isang malaking bahay. Babawi po kami sa'yo. Masayang sambit ni Joanna. Ito talaga si Bunso, masyadong bulera. Pag-eksena naman ni Kenneth. Pero maiba lang tayo ng usapan kuya. Di ba kuya? Sabi mo sa akin noong isang araw, magtipid muna tayo. Dahil kukulangin tayo ng pambayad sa mga gastos ngayong buwan. Saan nanggaling ang ipinabili mo ng cellphone ni Joanna? May bago ka bang trabaho na mas malaki ang sweldo? Pag-uusisa nga sa kanya ng kanyang kapatid. Pero mabilis namang nag-iwas ng tingin si Jason sa tanong ng kanyang kapatid. Sa oras kasi na malaman ng kanyang mga kapatid ang pangungutong na ginagawa niya sa mga customer, magagalit ang mga ito sa kanya. Para kasi sa kanyang dalawang kapatid, mas ayos lamang na maghirap sila kaysa ang gumawa ng masama para lamang makaahon. Oo, meron akong bagong trabaho. Kaya mula sa araw na to, sabihin niyo lang sa akin kung mayroon kayong gusto. Dahil magagawan ko na ng paraan. Ibibigay ko na ang lahat ng gusto niyo. Nakangiting sagot ni Jason na natiling isang malaking sikreto sa kanyang mga kapatid. Ang hindi magandang gawain na ginagawa ni Jason sa kanyang trabaho. Mas lalong lumaki ang kanyang ipon. At hindi na nga siya namomroblema pa kung saan kukuha ng mga gastusin sa kanilang bahay. Pero isang araw, habang nagmamasid sa mga tao, napansin ni Jason ang isang babae na napakaganda ng suot. Bitbit nga nito ang mamahaling shopping bags na naglalakad papunta sa parking area. Napagpasyahan nga niyang subukang gawing muli ang hindi magandang gawain na kanyang nakasanayan. Ma'am, magandang hapon po. Pwede ko po ba kayong makuusap sandali? Magalang na tanong ni Jason. Nagtataka namang napalingon ng babae. Ano kailangan mo? May problema ba? Wala naman pong seryosong problema. Sabi ni Jason. Ngumiti pa nga siya na tila casual lamang ang lahat. Pero alam niyo po ma'am, madalas kasi nagiging problema dito sa mall ang mga hindi sumusunod sa tamang parking, lalo na po sa mga kotse. Gusto ko lamang pong sitahin ang pagpaparada nyo. Bahagyang natigilan ang babae. Pero nanatili pa nga rin siyang kalmado. Ano bang gusto mong iparating? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa sa kung anong gusto mong sabihin. Sa totoo lang ma'am, medyo lampas po kayo sa linya. Kitang-kita naman po oh. Baka po matikitan kayo niyan o pagmultahin pa. Pero kung gusto mo ma'am, ayusin na lang natin to ngayon para hindi ka na maabala pa. Tutulungan lang kita ma'am ha. Sa akin ka na lang po magbayad para hindi na po masayang ang oras nyo. Ngumiti ang babae. Pero hindi ito ang reaksyon na inaasahan ni Jason. Matagal ka na bang nanloloko ng mga customer dito?
Saglit na naguluhan si Jason. Ano pong sinasabi niyo, ma'am? Salid na sumagot. Dahang-dahang inilabas ng babae ang isang maliit na card mula sa kanyang bag at iniabot nga ito sa kanya. Alam mo ba kung ano to? Nanlaki ang mga mata ni Jason noong makita ang nakasulat. Attorney Samantha, isang abogado. Napalunok siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam mo, pwede kitang kasuhan ngayon din. Pangungutong ginagawa mo at maaari kang makulong. Sa tingin mo, kaya mo akong utuin? Abogado ako at alam ko ang lahat ng legal na paraan para makuha ko ang hustisya laban sa mga tulad mo. Malumanay pero matalim ang boses ng babae habang diretso ang tingin sa kanya. Napaatras si Jason. Hindi niya inaasahan na makakatapat nga niya ang isang tulad nito. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko na po ito uulitin. Nangangailangan lang po talaga ako ng pera eh. Walang-wala na po kasi ako ibang malapitan. Ako lang po talaga ang inaasahan ng mga kapatid ko para makapagtapos po sila ng pag-aaral. Patawad po talaga, ma'am. Sorry po. Pinagpapawisang sambit ni Jason. Alam mo, mister, kahit ilang beses ka pang humingi ng tawad, hindi na nun mababago ang katotohanang mali ang ginagawa mo. Tandaan mo, kahit gaano pa kahirap ang buhay, lagi mayroong tamang paraan. Huwag mong idamay ang mga taong walang kasalanan. Lumaban ka ng patas. Huwag kang manlamang. Puno ng hiya at takot, tumango na lamang si Jason. Sorry po talaga, ma'am. Hindi ko na po uulitin. Simula noong araw na yun, nagsilbing isang malaking leksyon para kay Jason ang pagkakamaling nagawa niya. Naisip niya rin na kung itutuloy pa niya ang pangungutong niya at makukulong siya, mas lalong magiging kawawa ang kanyang dalawang kapatid. Sa halip na gumawa pa ng mali, naghanap na nga lamang siya ng iba pang trabaho tuwing day off niya. Natanggap naman siya bilang construction worker, pero hindi nga niya akalain na masyadong mapaglaro ang tadhana dahil hindi nga niya inaasahan na ang abogado na bibiktimahin niya sana noon siya palang may-ari ng bahay na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Napayuko na nga lamang si Jason sa sobrang hiya noong makita siya nito. Nakakaya naman po, ma'am. Hindi ko po akalain. Sa ganitong pagkakataon po ulit tayo magkikita. Napapakamot na lamang sa ulo na sambit ni Jason. Ako nga po pala si Jason. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Tinigilan ko na po ang mga maling gawain ko. At marangal na po ako nagtatrabaho ngayon. Napangiti naman ang babaeng abogado sa kanyang sinabi. Ako naman si Samantha. Hindi ko rin inaasahan na magkikita tayo sa ganitong pagkakataon. Pero natutuwa naman ako dahil nakinig ka sa mga sinabi ko. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero lahat din tayo ay mayroong pagkakataon para itama yun. Mahinahon namang sambit ng babaeng abogado. Kung hindi ko po kayo siguro nakilala noong araw na yun, baka mas lalo pa pong lumala ang mangyayari sa akin. Baka ipagpatuloy ko ba po ang masamang gawain ko. Iyang-iya po talaga ako sa sarili ko dahil pinasok ko po ang ganoong klaseng panloloko. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Maaari ka pang bumawi sa sarili mo, pati na rin sa mga tao na nagawan mo ng masama. Nabuhayan ng loob si Jason sa tuwing nagtatrabaho siya bilang isang construction worker. Noong una pa nga, takot na takot siya sa tuwing nakikita niya si Samantha. Sapagkat sa tindig pa nga lamang nito, mukha na nga talaga itong kagalang-galang.
Buong akala nga rin niya ay masungit ito. Pero hindi nagtagal, mas lumalim pa nga ang pagkakakilala niya dito. Sa tuwing pahinga nila sa trabaho, ipalagi nga niya ito nakakakwentuhan. Sa sobrang komportable na nga rin niya dito, inikwento na nga rin niya kay Samantha ang buhay nilang magkakapatid. Nasa kolehiyo na po ang kapatid kong si Kenneth. 2 taon na lamang po, makakapagtapos na siya sa kursong accountancy. Si Joanna naman po ay high school pa. Pero sabi niya po sa akin, gusto niya rin daw po makapagtapos para maging isang guro. Nakangiti si Jason habang nagkukwento. Masyado siyang abala sa pagkayod para sa kanila. Kaya huli na, noong namalayan niya, na konting sikap na nga lamang pala, magubunga na ang lahat ng mga pangarap niya para sa kanyang mga kapatid. Sigurado ako, Jason, ipinagmamalaki ka ng mga kapatid mo dahil sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo para sa kanila. Pero gusto ko lang ding itanong, wala ka bang balak na tumuloy sa pag-aaral mo? Naku ma'am, wala na po akong balak. Hindi ko na po binabalak pa na tumungtong sa kolehiyo. Dahil kapag nakapagtapos na po silang dalawa sa pag-aaral, balak ko na lamang pong magtayo ng isang negosyo at palaguin yun. Pero matanong ko lamang din, kung hindi mo mamasamain, paano naman ang mga magulang nyo? Wala na ba kayong balita sa kanila? Mapait nang umiti si Jason noong bumalik sa kanyang isipan kung gaano kasalimuot ang lahat ng pinagdaanan nilang magkakapatid noon. Ang huling balita ko po sa kanila, pareho na po silang mayroong ibang pamilya. Nakapag-asawa na rin po ng foreigner si mama. Kaya ngayon, naninira na siya sa ibang bansa. Si papa naman, wala pa rin pinagbago. Lulong na lulong pa rin siya sa alak. Bakas ang lungkot sa mukha ni Jason habang ikinukwento ito. Napakasakit pala ng kwento mo. Kaya wala akong karapatan na husgahan ka sa mga pagkakamaling nagawa mo noon. Sa katunayan nga, humahanga ako sa iyo. Hindi mo man ako katulad na nakaranas ng hirap simulat sa pool. Naiintindihan ko pa rin kung bakit ka sobrang nagsisikap para sa mga kapatid mo. Sobrang swerte nila, Jason, na ikaw ang naging kuya nila. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Sa sobrang malapit nga nila, hindi na rin nagdalawang isip pa si Jason na ipakilala si Samantha sa dalawa niyang kapatid. Isinama nga niya ito sa kanilang bahay para makilala ng kanyang mga kapatid. Mabuti naman po, dinala ka dito ni kuya. Ikaw po pala yung babae na madalas niyang ikinukwento sa amin. Bukod po sa pagiging matalino at mabait, napakaganda niyo rin po pala sa personal. Natutuwang po rin ni Joanna na siya naman nakapagpangiti kay Samantha. Ikaw talaga, Joanna, ha? Tama nga ang kuya mo. Napakabulero mo. Madalas din kayong ikwento sa akin ng kuya mo. Dahil napakasipag niyong magkapatid. Pangarap ni Jason na makapagtapos kayong dalawa ng pag-aaral. Kaya galingan niyo pa, ha? Ngayon pa lamang, sobrang proud na sa inyo ang kuya niyo. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakapagtapos po kami ni Kuya Kenneth, kami naman po ang bahala kay kuya. Sobra-sobra na po kasi ang ginagawa niya para sa amin. Kahit po kasi ang pag-aaral niya noon sa kolehiyo, isinakripisyo niya. Nabigyan po siya ng scholarship para makapag-aral noon sa ibang bansa. Pero hindi niya yung tinanggap, alang-alang sa amin. Nalulungkot lang po ako sa tuwing naiisip ko na hindi natupad ni kuya ang pangarap niya noon dahil lang sa amin. Mahigpit na hinawakan ni Samantha ang kamay ni Joanna. Alam mo, Joanna, kung ano man ang mga naging desisyon ng kuya mo, alam kong wala siya pinagsisiyan sa lahat ng ngayon. Mahal na mahal niya kayong dalawa. Kaya't gagawin niya ang lahat. Maitaguyod lamang kayo. Palagi na lamang po kaming inuuna ni kuya kaysa sa sarili niya. Yan po tuloy. Kahit po ang pagkakaroon ng nobya, hindi na rin po niya naranasan. Mabuti na lang po talaga, Ate Samantha. Dumating ka po sa buhay niya. Napanatag na po ako
dahil sobrang saya po ni kuya sa tuwing magkasama kayong dalawa. Masaya rin naman ako sa tuwing kasama ko siya. Pag-amin ni Samantha. Sa totoo lamang, magmula ng unang beses na makita niya si Jason, aaminin niyang gwapo ito sa kanyang paningin. Napakagalang nga rin itong magsalita. Mas lalong tumaas ang paghanga at respeto niya kay Jason matapos nga nitong maikwento ang lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Napakarami na nga nanligo kay Samantha na nakapagtapos ng pag-aaral at mayroong mga profesional na trabaho. Pero para sa kanya, kakaiba si Jason sa lahat ng kanyang mga nakilala. Sa mga kapatid pa nga lamang nito, sobra-sobra na ang pagmamahal na ibinibigay niya. Papaano pa kaya sa kanyang magiging asawa at anak nito? Hindi na nga rin napigilan pa ni Samantha ang bugso ng kanyang damdamin. Kaya siya na nga mismo ang nag-aya kay Jason na kumain sa labas. May pagkatorpe nga rin kasi itong si Jason, kaya siya na nga rin ang nag-first move. Doon na nga niya tuluyang ipinagtapat ang totoong nararamdaman niya. Jason, hindi ko alam kung kailan kita simulang nagustuhan. Ang tanging alam ko lang, gusto kita palaging kasama. Humahanga ako sa mga prinsipyo mo sa buhay. Ewan ko rin ba, hindi ako mapakali sa tuwing hindi tayo nagkikita. Sa halip na matuwa, napayuko na lamang si Jason dahil sa matinding hiya. Nanliliit kasi siya para sa kanyang sarili. Alam kasi niya nagmula si Samantha sa pamilya ng mga profesional. Mas lalo nga siyang pinanghinaan ng loob. Kaso Samantha, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Maliit lang din ang sahod ko bilang security guard at construction worker. Nakakaya naman. Wala akong mukhang maiharap sa pamilya mo. Mahigpit na hinawakan ni Samantha ang kamay ni Jason. Huwag kang mag-alala, Jason. Napakabait ng pamilya ko. Hindi ka nila mamaliitin katulad ng pamamaliit na ginagawa mo sa sarili mo. Jason, sa katunayan, noong ikwento ko nga rin sa mga magulang ko, tuwang-tuwa sila sa iyo. Sinabi rin nila sa akin na gusto ka nilang makilala. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na. Isasama kita sa mansyon. Pero Samantha, mahal mo ba talaga ako? O baka naman naawa ka lang sa akin dahil napakarami kong pinagdaanan na masakit sa buhay. Totoo ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo, Jason. Lahat ng gusto ko sa isang lalaki, nakita ko sa iyo. Kaya pwede ba, huwag mo nang pagdudahan pa ang sarili mo. Hindi naman masusukat ng kahit anong yaman o estado sa buhay ang pagmamahal ng isang tao eh. Nang dahil sa sinabi ni Samantha, mas tumaas pa nga ang tiwala ni Jason sa kanyang sarili. Matapang niyang hinarap ang pamilya nito sapagkat gusto niyang formal na kunin ang kamay nito mula sa kanila. Magmula rin kasi noong dumating sa kanyang buhay si Samantha, kaliwat ka ng swerte na nga rin ang natanggap niya dahil likas nga itong matulungin at maalaga. Huwag kang kabahan. Ipakita mo lamang sa mga magulang ko ang totoong pagkatao mo. Hindi mo kailangang magpanggap. Walang tigil si Samantha sa pagpapalakas ng kanyang loob, pero hindi pa rin niya maiwasang kabahan at pagpawisan. Natatakot lang ako dahil baka hindi nila magustuhan ang suot ko. Pag-aalinlangan pa ni Jason. Magugustuhan ka nila. Kagabi ko pa nila gustong makita at makilala. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Jason bago tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Pero natulala siya sa mga sumunod na nakita niya. Sa sobrang liit ng mundo, hindi niya inaasahan kung sino ang tao na bumungad sa kanya. Napaiyak na nga lamang siya dahil nakatayo sa kanyang harap ngayon
ang napakabait na kanyang dating guro na si Ginang Santos na tumulong sa kanya noong estudyante pa lamang siya. Kaya pala pamilyar ang mga kwento ng anak ko eh. Dahil kilala na kita noon pa man, Jason. Masayang masaya ako na makita ko ulit ngayon. At humahanga rin ako sa pagmamahal at pagsisikap mo. Sa wakas, Jason, unti-unti na rin nagbubunga ang lahat ng pinaghirapan mo. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Jason. Ma'am, kamusta na po kayo? Pasensya na po ha. Hindi ko na po natupad ang pangako ko sa inyo na makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Hindi na po ako nagpakita pa sa inyo noon. Dahil akala ko po, galit kayo sa akin. Hinapdos ng kanyang dating guro ang pisngi ni Jason. Ikaw talaga, Jason, oh. Bakit naman ako magagalit? Masyado nang malupit ang mundo. Pare-parana sa muting tulad mo noon ang sitwasyon ng pamilya mo. Napakatapang mong bata. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral. Bitbit mo naman ang lahat ng aral na itinuro ko sa iyo noon na magpakatatag palagi sa buhay. Mahigpit na niyakap ni Jason si Ginang Santos na hindi magtatagal magiging biyena na rin niya. Napakaganda ng pagpapalaki ng kanyang dating guro sa mapapangasawa niya ngayon na si Samantha. Kaya pala mabilis na nahulog ang loob niya sa abogado dahil tulad si Samantha ng kanyang nanay. Napakamatulungin at napakabuti nga rin itong tao. Hindi ko po malilimutan ang tulong niyo sa akin noon. Hanggang ngayon po, Ginang Santos, tinatanaw ko pa rin po yun bilang isang malaking utang na loob. Ipinapangako ko po sa inyo na aalagaan kong mabuti ang anak niyo. Mamahalin ko po siya katulad na lamang ng pagmamahal ko para sa mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Jason. Lubos kong ipinagkakatiwala sa iyo ang anak ko. Masayang masaya kami ng asawa ko ngayon sapagkat panatag kami na napunta siya sa isang lalaking mamahalin siya at aalagaan siya. Pwede mo ring dalhin ang mga kapatid mo dito sa mansyon. Ako na muna ang bahala na mag-alaga sa kanila. Sa ngayon, Jason, sulitin mo muna ang mga pagkakataon na kasama mo ang anak ko. Maraming oras ang nawala sa iyo noong kabataan mo, kaya hindi naman masama kung magiging magsarili ka muna sa ngayon. Magbakasyon muna kayo. Maraming salamat po talaga, ma'am. Hindi po kayo magsisisi dahil pinagkatiwala niyo po sa akin ang anak niyo. Masayang sagot ni Jason. Pagbalik niyo dito galing bakasyon, asikasuhin agad namin ang magiging kasal nyo. Kami nang bahala. Sambit naman ng daddy ni Samantha at nagtawanan silang lahat. Noong una, puno ng hinanakit at galit si Jason sa tadhana. Para bang ang bawat araw ay punong-puno ng pagdurusa. Tila walang katapusan ang pagsubok na ibinibigay ng kapalaran sa kanya at sa kanyang pamilya. Ilang beses nga rin siya napaisip kung dapat nga ba siyang sumuko. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, nagpatuloy pa rin siya. Laking pasasalamat nga niya na dumating sa kanyang buhay si Samantha. Ito ang nagturo sa kanya na hindi pa na lamang sa kapwa ang solusyon para makaahon sa buhay. Unti-unting nabuksan ang puso ni Jason sa posibilidad na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may liwanag pa nga ring naghihintay. Sa paglipas ng 6 na taon, ang dating napakahirap na buhay ay nagbunga ng magagandang bagay. Nakapagtapos na nga ang kanyang mga kapatid. Si Jason, na dati pinanghihinaan ng loob, ay mayroon ng sariling negosyo. Hindi lamang ito maliit na tindahan, kung hindi isang negosyo na patuloy na lumalago
at nagdadala ng maayos na kabuhayan sa kanyang pamilya. Ang tagumpay na tinatamasa ngayon ni Jason ay bunga ng kanyang hindi pagsuko noon. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Jason. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi kamalian ang solusyon sa ating mga problema. Pero kung makagawa man tayo ng pagkakamali, palagi nga rin nating tatandaan na hanggat hindi pa huli ang lahat, mayroon pa rin pag-asa para magbago. Ang kabutihan ay palagi nagbabalik ng masigit pang biyaya kaysa sa ating inaasahan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.